Ang i-discuss natin ngayon sa video na to ay ang power factor correction. Bale, i-discuss natin kung paano natin mako-compute yung kilowatt rating ng capacitor bank na dapat nating i-connect sa electrical system para ma-improve natin yung power factor from power factor 1 to desired power factor. Pero una muna sa lahat, bago natin i-discuss yung computation, i-define muna natin yung power factor. So, sa AC circuits kasi, meron tayong tatlong klase ng power. Yung real power, yung nakikita nyo dyan sa baba, yung real power, tapos reactive power, at apparent power. So, yung real power, yan yung actual na power na na-absorb ng mga electrical equipment para gumana. Kaya tinawag na real. Ito naman, reactive power. Ito naman yung power na na-absorb ng magnetic circuits lang. Yung magnetic circuit mismo nung equipment. Halimbawa sa motor, kasi may winding yung motor so may magnetic circuit yon. So dun lang napupunta yan. At yung apparent power naman, ayan yung vector sum nito, ayan yung total power na kailangan i-supply para ma-deliver yung demand, yung power na kailangan ng equipment. At saka kasama na rin yung napupunta sa magnetic circuit lang. Para madaling ma-visualize, para mas madaling ma-visualize itong mga kasama natin sa electrical, kung ano ba yung ibig sabihin, merong mga nag-imbento ng analogy nitong power triangle na to, itong tatlong klase ng power na to. Inihalin tulad nila yan dito sa beer. Kapag bumili ka ng isang mug ng beer, binigay sa'yo, makikita nyo, merong beer sa ilalim, may bula sa ibabaw. So, yung beer sa ilalim ay yung real power kasi ayun lang talaga yung maiinom mo. Yung reactive power na napupunta lang sa magnetic circuits, inihalin tulad nila yan sa bula. Kasi hindi mo naman iinom yan, tatapon mo lang yan. Pero, ang binayaran mo is yung presyo ng buong mug nung beer. Ito yung presyo ng KBA. So, ayan yung analogy nila dyan. Para mas madali lang matandaan. Ngayon, by definition kasi, ang power factor is ratio ng real power, ito, and apparent power. So, real power divided by apparent power. Ayan ang more technical definition ng power factor. At kung titingnan natin sa right triangle natin, may trigonometric function na nagde-define yan, which is cosine theta. Kaya kung makikita ninyo sa mga switchgear, mga low voltage switchgear, na may mga power factor meter, nakikita nyo yung cosine na yan. Ayan ang itsura niyan. Pag tumingin kayo mismo sa may power factor meter sa mga switchgear, makikita nyo yung cosine na yan. Nanggaling yan dun sa ratio ng real power at apparent power. Ngayon naman, i-discuss naman natin yung mga dahilan kung bakit natin kailangan i-correct yung power factor. Kasi may mga technical benefits at meron din mga more on economical benefits. I-cite natin dito yung mga economic benefits ng mataas na power factor. Una, avoid penalties from utility companies. Kasi karamihan, kadalasan, ang mga utility companies, pagka mababa yung power factor ng client nila, nagcha-charge sila ng mga system losses, mga penalties in the form of system losses at kung ano-anong losses. So, pag mababa ang power factor ng client, halimbawa isang malaking building, ang laki ng
ang laki ng sinusupply nilang power para sa building na yun, tapos ang baba ng power factor, sigurado maniningil sila ng penalty. Kasi kailangan nila mag-produce ng sobrang laking apparent power para lang may magamit na real power yung client nila. So yung difference nun napupunta lang sa losses, which is ang nagsushoulder yung utility company. Kaya sisingalan ka naman nila ng penalty. Pangalawa naman, enjoy the discount given by utility companies. So pag na-improve mo yung power factor mo, mataas na mataas, bukod sa tatanggalin na nila yung penalty, bibigyan ka pa nila ng discount. So dalawa na yung ano mo, dalawa na yung pakinabang mo. Nawala na yung penalty mo na malaki at nagkaroon ka pa ng discount. Sabihin na natin halimbawa, dati nagkakaroon ka ng penalty na 50,000 dahil malaki yung bill mo. Malaki yung power na sinusupply sa'yo. At sa sobrang baba ng power factor mo, malaki yung losses, kumbaga kinuha rin nila sa'yo. So halimbawa, 50,000 pesos na lang per month yung penalty mo. Ngayon, masyado silang natuwa base sa calculation nila dahil sa power factor mo na mataas. Base sa calculation nila, mawi-waive na nila yung penalty, kukumpitan ka pa nila ng discount sa monthly bill mo. So, kung 50,000 yung nawala sa'yo sa penalty at 50,000 naman yung nabawas sa bill mo, nakatipid ka na ng 100,000 per month. Dahil sa power factor correction. At pangatlo, reduces system losses. So, kasi kapag mataas yung power factor mo, halimbawa meron kang transformer sa building, mababa pala yung power factor mo, yung transformer mo is masyado siyang mag-iinit kasi yung mababang power factor, nagdodraw yan na ng mas mataas na current than normal. Kumaga, kung meron kang load na, let's say, 1,000 kilowatts, kukumpitin mo yung power factor. Meron tayong power formula dyan. Meron tayong power formula which involves power factor. Pag mababa ang power factor mo, mataas ang current mo. Pero pag mataas yung power factor, mababa ang current for the same real power. So, ang effect naman ng mataas na current, siyempre, pwedeng mag-init yung mga cable, yung transformer mo, mag-overload, kung ano-ano pang pwedeng mangyari sa system mo due to overcurrent. So, tatlo lang yung i-discuss ko na benefits. Pero, meron pa rin mga iba on a technical side. So, paano naman natin ma-compute yung kilobar rating ng capacitor bank na kailangan? So, halimbawa, meron tayong sample problem dito. What is the kilobar rating of the capacitor bank required to correct the power factor of a 2,000 kilowatt load from 0.85 to 0.95? So, ang given sa atin is yung P, yung real power, P, which is 2,000 kilowatts. Tapos yung initial power factor natin ngayon na 0.85. At gusto daw natin i-correct yung power factor to 0.95. So, gaano kalaking capacitor bank, ilang kilobar? Ayun ang tanong sa atin ngayon. So, una muna natin gagawin dyan, idodrawing natin yung power triangle. Ipapakita natin yung power triangle at initial stage before correction. Ito yon, yung malaki, yung blue. At yung power triangle naman after correction, final stage. Ito yon, yung maliit. So, kung mapapansin nyo, yung angle lumiit kasi habang tumataas ang power factor, lumiliit itong phase angle na to. Pansin nyo? Habang tumataas yung power factor natin yan, liliit yan. Halos, kung mataas na mataas talaga yung power factor mo, halimbawa, almost 1, kasi ang ideal is 1, pero hindi naman talaga natin ma-meet yun. Sabi mo ng almost 1, yung apparent power mo is halos magiging equal din sa real power. So, ibig sabihin, napaka-efficient ng electrical system mo pagka ganon. Unlike dito,
kung mapapansin ninyo sa initial stage, yung before correction, sobrang laki nung apparent power. Tapos, kumpara mo rito sa real power. So, ayun ang goal natin. Magkakabit tayo ng capacitor para mabawasan yung reactive power so that itong apparent power mo is halos equal dun sa real power. So, kung titignan nyo ngayon, yung triangle, yung ano natin, yung reactive power dito, yung Q1 ito, yung sa original na power triangle. Equal yan sa QR, which is the required capacitive reactance, yung kilobar, plus itong Q2, yung magiging capacitive reactance after correction. So, kunin lang natin yung QR, lipat natin yung Q2 sa kabilang side ng equation. QR is equal to Q1 minus Q2. So, ayan yung equation 1 natin. Gagamitin natin yung equation 1 na yan mamaya, babalikan natin yan. Ngayon, dito sa equation 1 na to, Q1 tsaka Q2. So, paano natin kukunin yung Q1 at Q2 na yan? So, gagamitan natin ngayon yan ng trigonometric function naman na tangent. Kasi, dito sa triangle na to, ang trigonometric function na magagamit natin itong Q1 at yung P is tangent. Di ba sa right triangle, meron tayong Y, meron tayong X, meron tayong R. Tangent theta is equal to Y over X. So, given naman tayo nito, at ito yung hinahanap natin. So, ito yung dalawang involved. So, tangent ang gagamitin natin. So, tangent theta 1, itong angle para sa malaking triangle, is equal to Q1 over P. Ganun din naman sa mas maliit na triangle. Tangent theta 2 is equal to Q2 divided by P. So, ayan ang magiging resulting equation natin para makuha natin yung Q1 and Q2. Galing dito, cross multiply lang natin, Q1 is equal to P tangent theta 1. Sa kabila naman, Q2 is equal to P tangent theta 2. Sa-substitute natin ngayon yung Q1 at Q2 dun sa equation 1. So, magiging QR is equal to P tangent theta 1 minus P tangent theta 2. Or, i-factor out natin yung P para pag in-enter natin sa calculator, isang beses lang natin ilalagay yan. QR is equal to P tangent theta 1 minus tangent theta 2. Yan ngayon yung formula natin. Ngayon, ang given pa lang sa atin ngayon, yung P. Hindi pa natin alam yung tangent, yung theta 1 at yung theta 2. So, paano naman natin makukuha yon? So, babalikan naman natin yung power factor kanina, yung sa definition, which is cosine theta. Power factor is equal to cosine theta. Ngayon, dahil meron tayong power factor na given, yung power factor 1 at power factor 2, ang hinahanap natin yung angle. So, babalik rin naman natin. Bali, magiging arc cosine naman ang gagamitin mo. Kasi kung kanina, kung hahanapin mo yung power factor given ng angle, cosine ng angle, ayun yung power factor. Ngayon, yung angle hinahanap natin, so arc cosine naman tayo. Or yung cosine to the negative 1 sa calculator. So, pagka in-apply natin yung pag sinubstitute natin yung value doon sa power factor formula, theta 1 is equal to arc cosine 0.85. So, makukuha natin yung theta 1 is equal to 31.79 degrees. Ngayon naman, yung theta 2 is arc cosine 0.95 or 18.19 degrees. So, yung formula natin, kailangan natin ng value ng P, kailangan natin ng value ng theta 1 at ng theta 2.
Meron na tayong value ng P, nakuha na natin yung theta 1, nakuha na rin natin yung theta 2. Substitute na natin yung mga values na yan. QR is equal to 2,000 kilowatts times the quantity tangent 31.79 minus tangent 18.19 degrees. Ang lalabas dyan is QR is equal to 582.39 kilobar. Yun yun. So, gamitan na natin yan ng 600 kilobar kasi mahirap namang magkabit-kabit ng mga capacitors para makuha mo yung saktong 582. So, 600 kilowatts na gagamitin natin. So, ayun yung pag-compute mga ka-electrical. Ngayon, sa mismong execution itong power factor correction, yung calculation ng power factor capacitor bank kung yung kilobar rating is isa lang yan sa mga step. Marami pa tayong mga kinoconsider katulad ng type of compensation kung individual compensation or overall. At saka yung mode pala yon, yung mode of compensation kasi yung meron tayong individual, yung ikakabit mo yung capacitor bank mo sa individual load na kung gusto mong i-correct. At meron naman tayong overall mode of compensation kung gusto mong lahat ng load mo is i-correct mo yung buong system, ikakabit mo na siya sa main switchgear mo. So, meron din naman tayong tinatawag na type of compensation, yung automatic, yung by stage. Meron din naman tayong mga manual type of compensation, yung ikaw na magko-control. So, hindi na tayo pupunta ron. Ang topic lang muna natin ngayon sa video na to is yung calculation lang ng required kilobar rating. So, sana may natutunan kayo ngayon sa video na to mga ka-electrical. At sana suportahan nyo tong channel ko. At mag-subscribe sana kayo at i-share nyo na rin sa iba pa natin mga ka-electrical. Para makapagbigay pa tayo ng knowledge sa mga iba pa nating kasamahan na gusto ring matuto ng mga ganitong klase ng calculation. So hanggang dito na lang mga ka-electrical, and maraming salamat and God bless.